Good morning. Ayun, kahigising ko lang. Yung oras na to. So, ayun. Inubo na naman tayo and nagkaroon na naman tayo ng sipon dahil sa pila kahapon sa ayuda. So, ayun guys, pag-usapan natin yun. Or, gusto ko lang magbigay ng reaction dun sa nangyari kahapon sa pagkuha ko ng fuel subsidy. So, meron tayong mga videos and photos na pinipakita po kung ano yung nangyari dun kahapon. So, ayun, pasensya na kayo kasi medyo namamanat yung boses ko. And, ayun, kulang pa tayo sa tulog, sa pahinga. So, maaga lang talaga ako nagising. Kaya, gagawin ko lang muna itong video para i-upload na natin. So, ayun guys, nagsimula yung pila talaga natin doon sa labas ng circle. Simula doon sa gate, sa unang gate ng papasok nila, ng entrance. And then hanggang doon sa may papuntang Kalayaan. Then iikot ulit. Yun, may kita nyo dyan sa video na ilalagay natin na sobrang haba na napila that time kasi 7 AM nakapila na kami dahil nga sa sobrang daming tao that time pinili na lang namin mag-park doon sa may kabila kasi wala na, nagkakaubusan na talaga. So tatawid pa tayo and then yun nga mahaba yung pila dahil sa mga tao na pumupunta doon sa circle. Then ayun, may kita nyo na akala kasi namin, dyan lang yung kahabaan talaga ng pila na yan. Pero hindi pa pala. Kasi mabubulaga kami pagpasok namin sa loob. Yung kahabaan na yan, ng pila na yan, sobrang tagal namin dyan. Isipin nyo na lang na gaano kainit that time. Pero tinitiis pa rin talaga ng rider. Makapila talaga. Wala kasi nag-inform or walang nag-organize doon ng maayos kung ano yung dapat gawin. Basta pinapila lang kami doon ng napakahaba, nag-aantay. And ayun, kanya-kanya ng bilihin tubig, kanya-kanya bilihin ng pagkain. Dito nga ay nagkakagulo na nga sila kasi may isang tao na gustong sumingit. Pinapaintindi ng mga kasama ko dito sa likod na dapat pumila siya ng maayos. Nagpapakahirap sa pagod pumila yung mga riders, tapos bigla na lang siyang sisingit. Mali yun. So ayun, pagpasok namin nga doon sa may gate, tuloy-tuloy lang yun. Pero yun nga, walang nag-inform sa amin kung ano yung dapat namin gawin. Then, meron kaming mga naririnig doon sa mga nauna sa amin na kailangan daw ipang-validate, ganyan. So kami, syempre, wala kaming kaalmanan kung ano gagawin. Nagtanong kami, kumbaga, nagpunso na lang kami, natanong sila kung ano kailangan namin gawin. At yun pala, kailangan pumunta ka pa dun sa kung saan kang platform na may mga nag-a-assist para i-confirm mo kung talagang nakakasama ka sa listahan para makakuha ka ng fuel subsidy. Hindi ko na nga siya nakuha talaga ng video kasi na natatalanta na rin kami. Kasi buhol-buhol talaga yung ano doon, yung pila doon. After mo ma-validate na nandun ka sa listahan, syempre, di ba umalis ka nga sa pwesto mo doon sa pila mo una. Ang gagawin mo naman, babalik ka doon, hahanapin mo ngayon. So hindi mo alam kung saan na yun, tatakbuhin mo pa para makasunod ka lang. O di ba grabe talaga. Sobrang magulo, hindi talaga nila na-organize ang maayos. Tapos yung mga riders, pila lang, nakapila lang, walang kuan. And nilalagay ko yung mga ibang clips na nakuha natin para makita nyo kung ano talaga yung sitwasyon. Compare doon sa mga pinupost nila online. Yun yung sumurpresa sa mga riders natin pagdating sa loob. Sobrang haba pa pala ng pila at walang upuan. Yung mga dyan sa gilid, dyan lang yun pwede sila umupo, ganyan. Walang binigay na kahit anong tubig or pagkain man lang. Nag-iikot para tanungin kung okay lang sila or meron bang nahihirapan sa ganito, ganyan. Isipin mo yung oras na pinipila nila dyan. From 7 AM pumila na sila, abot na ng halos kalahating araw yan sa totoo lang. Kalahating araw na nakaganyan sila, nakatayo lang. Tapos napagkalapot dahil sa init. Pumila ka para makakuha sana ng fuel subsidy na akala mo mabilis lang yung magiging proseso pero kailangan pa pala gagastos ka pa sa loob na napakamahal din ng mga bilihin. Isipin mo yung pagod dyan, yung paa nila na nagsasakitan na hindi mo na alam kung anong gagawin nila, kung gusto ba nilang umuwi na lang o ituloy na lang. Kasi halos matagal na rin sila nag-antay eh. So, buti na lang nga, meron tayong mga kasama dyan sa pila na mababait, makukulit. So, napapawi talaga yung, alam nila yung pagod. Kasi andyan may mga nagpapasaya, may mga makukulit, bumabala lang. Yan na lang ginagawa nila para maibsan yung pagod na nararamdaman nila, yung magpatawa, magbiruan. Kasi sa totoo lang, yung pagod na yan, sobrang nakaka-stress na para sa mga riders. Bilad na bilad sa araw, kailangan pang bumili ng inumin. So, naubos din yung pera nila, kakabili ng mga inumin nila kakainin. At habang nakapila nga kami dito, nagtatawa na nagbibiruan, hindi namin inaasahan yung ibabalik sa amin na meron na pala ang nahimatay. Kala namin talaga nahimatay lang si tatay, pero yun pala, tama namin na namatay pala siya. Nakakalungkot na isang rider na namatay dahil lang para makakuha ng ayuda at magamit na pangdagdag sa biyahe at sa pang-araw-araw para sa pamilya. Dito nga ay mas ramdam na namin lalo ang pagod dahil sa kung paano kami trato at tingnan bilang isang rider na para bang sobrang baba ng tingin sa amin. Kasi sa totoo lang din naman, hindi ganun kadali ang pumila ng ganyan kahaba. Masakit sa puwet, masakit sa likod, at masakit sa buong katawan.
At para sa kaalaman ng lahat, ang iba po sa mga riders dito ay galing pa sa biyahe. So, ibig sabihin po, meron po dito na halos 24 hours ng gising. Ngayon, kung tatanungin niyo po na bakit dumiretso po kagad sila sa circle, ay para lang po sana makapila ng maaga at matapos ng maaga rin sana. Pero kabaliktaran po ang nangyari sa kanila. Inabot na nga kami ng gabi dito. Akala namin hanggang 8 or 10 lang kami. Pero halos inabot na rin pala talaga ng pa-11 na po. Nang makapasok na kami sa loob, kung saan may mga tent na nakalagay, dito ramdam namin na malapit na kami makauwi. Pero nadagdagan palalo ang pagod namin, kahit na nakaupo na kami ng dahil sa tent na nakalagay. Mas lalong mainit dahil sa dami namin, tiniis namin kahit na gano'n, na para kaming nangangapa sa dilim at halo-halo ng amoy. Napag-iwanan kami ng ibang payout centers sa naging kalagayan namin. Hindi namin nararamdaman na hindi lang kami bastang rider ang dapat na tingin ng tao sa amin, kundi tao lang din naman kami. Naghahanap buhay, nakakatulong sa mga tao. Kung sa tingin mo tapos na kami dito, nagkakamali ka, may proseso pa kami kailangan tapusin na para mas nakapagpadagdag ng oras sa amin. At ito nga, ang huling step, ang ma-verify po ulit yung infos namin. Sobrang hassle talaga sa totoo lang. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang daming maling infos ang naibigay sa DSWD. At pagkatapos ka na nga si step na yun, bibigyan ka naman nila ng stub. Ang stub naman ay nakalagay doon kung anong table ka mag-aantay. Mag-iantay ka pa talaga ng ilang minuto para matawag yung pangalan mo at para makuha ang cash na 5,000. At bandang mga 11:30 na, natawag na ako at nakuha ko na yung cash na 5,000 pesos. After ko nga ito makuha, tinignan ko kung marami pang naiiwan na tao. Pero sa tingin ko nga, marami pang hindi nakakatapos, lalo na yung mga nahuli. So yun, nagdali-dali na ako pumunta sa motor para makapagbiyahe na at makauwi na at makapagpahinga na rin. Nagkahiwa-hiwalay na nga kami ng mga kasama ko kanina pero sobrang saya ko pa rin uuwi dahil nakasama ko rin naman sila. Ayun po, gusto ko lang po i-shout out yung mga nakasama ko kahapon. Maraming salamat po sa time po ninyo, sa pakikipagkulitan. Maraming salamat po sa friendship na nabuo po natin. And hopefully po, magkita po ulit tayo even kahit nasa daan po tayo. So gusto ko lang po sabihin na ride safe po palagi, ingat po lahat kayo. And dun sa mga hindi ko po nabigyan ng sticker, bibigyan ko na lang po kayo. Hintayin lang po natin na dumating po yung sticker ko. And maraming salamat po sa pag-appreciate po sa akin. Yun naman po. Ayun nga po, medyo na-disappoint lang po talaga tayo sa nangyari kahapon dun sa payout. And sana po mapansin po nila kung ano yung kailangan i-improve po nila. Lalo-lalo na po sa mga kababayan po natin na sobrang dapat iniintindi po din po natin sila. Lalo't lalo na wala tayong exempt, kumbaga po. Kasi lahat naman po tayo may karapatan and deserve po tayo na matreat ng tama. Ayun lamang po. Maraming salamat po at ingat po kayo lahat.